Topic natin, polycystic ovary syndrome o yung tinatawag na PCOS. Marami sa kababaihan ngayon, medyo bata pa, nasasabihan na ng kanilang OBGYN na meron silang PCOS. Ano ba ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng PCOS? Mas mataas yung insulin nila. So pag tumataas yung insulin, mas tumataas din yung androgen, mas gumagawa ng androgen. Kaya yung mga sintomas ng mga sasabihin natin ay may kaugnayan dun sa insulin at saka dun sa androgen na mamana, heredity. So tignan nyo yung mga kapatid ninyo. Baka meron din silang PCOS. Tapos napansin nila dun sa buong katawan, may tinatawag na pamamaga sa buong katawan. Pero low grade lang naman. Mamaya papaliwanag din natin yan. At ito na nga, lahat ng sintomas may kaugnayan sa androgen hormone. Ito yung panlalaking hormone. Tignan nyo ang mga sintomas. So, mataas ang androgen, mataas ang insulin. Ano ang mapapansin nyo? Irregular yung period. So, matagal yung pagitan ng period. Tapos, matagal din pag nagkakaregla. So, medyo dumadami yung blood na nawawala. Dahil nga mataas ang androgen, nagkakaroon sila ng malalaking mga pimples or acne. Parang lalaki, nagkakaroon ng parang bigote dito sa upper lip. Tapos, mas maraming buhok sa kamay tsaka dun sa lower legs. Tapos ito, mas tinutubuan ng skin tag. So, ipa-dermatologist nyo lang to, kinocautery lang yan para matanggal. Ano pa yung ibang signs na may PCOS? Kapag binlad test, mataas yung hormones ng kalalakihan, androgen levels, pati blood sugar levels. Diba? Sabi ko kanina, tumataas ang insulin, so yung FBS tsaka hemoglobin A1C, mataas din. At kapag pumunta sa inyong OBGYN, ipe-pelvic exam kayo, tapos ipapa-ultrasound na rin kayo at makikita dun sa ovaryo ay maraming mga cyst. So, parang may fluid dun sa loob, parang mga bulsa-bulsa yon, sac. So, kaya siya tinawag na polycystic ovary syndrome. At pag winay kayo, may katabaan. Kaya nga yung BMI talagang mas mataas. Ito yung mga anual. Tapos, dahil androgen hormones, pag mataas ang androgen hormones, numinipis yung buhok. Yung tiyan nyo parang laging makabag, malaki, may hangin, nai-stress. Pwedeng malungkot kasi nga tumataba, mapagurin, masakit ang puson, at mabilis tumaas yung timbang. Bleeding kapag may menstruation, malakas din. Tumataas ang blood pressure. Nasabi ko nga, mataas ang blood pressure, mataas yung sugar, mataas ang cholesterol. Nawawala ng gana sa sex, kasama na rin yon. Ano ang komplikasyon kapag may PCOS? Irregular ang inyong regla, hindi magkaanak. Or yung iba naman nagkakaanak, pero kapag nagkaanak, nagkakaroon ng pregnancy-induced hypertension, tumataas yung blood pressure, o kaya yung gestational diabetes. Type 2 diabetes, pwede rin magkaroon. Tapos, sleep apnea, kasi tumataba din yung kanilang neck. So, humihilik kapag natutulog. Ito po yung mga blood test na pinagagawa ng inyong OBGYN. Mostly mga hormones na panlalaki, kasi yun nga yung binabantayan. Pero kasama na rin yung test para sa sugar, FBS, hemoglobin A1C, vitamin D test, tapos lipid profile. So kasama doon makikita na tumaas yung cholesterol. Kasama din yung mga thyroid test, tsaka prolactin test, kasi baka hypothyroid din. Ito po yung mga example. So marami-rami pong blood test na gagawin sa inyo. Isusulat naman iyon ng inyong OBGYN. Ano ang gamutan? Siyempre, ang tanong nyo, anong gagawin sa bawat sintomas? Ito by symptoms. So pag tumataba, sasabihin, yung mga pagkain na low calorie, pero nakabubusog, tsaka yung bagay dun sa mga tumataas ang sugar. So ito yung tinatawag ng mga low glycemic index ng mga pagkain. Kapag marami ng hair, pwede naman tayong magpa-laser, magpa-wax, bleaching, yung mga ganon. Pag maraming pimples, punta tayo sa ating dermatologist, may ilalagay ng mga topical creams o yung mga pinapahid. Yung mga may insulin resistance, bibigyan ng metformin. Kasi nga tumataas yung kanilang insulin. Tapos, change diet, exercise. Doon naman sa hindi magkaanak, bibigyan sila ng combination pills, estrogen plus progestin, or minsan naman progestin lang,
So, bahala po yung inyong OBGYN. In a way, nakakatulong din doon sa inyong acne. Pero may mga iba pa, katulad ng clomiphene, binibigay din yan. Clomiphene, tapos letrozole, tsaka mga hormones. Pero, ang mainstay, yung lifestyle. Yung tamang kakainin at tsaka yung pag-ehersisyo. Ito lang po yung example ng mga low glycemic index na pagkain. So, tubig, lagi pa rin yan. 8 hanggang 12 basong tubig sa maghapon. Mas marami yung gulay kasi ito yung low glycemic index ng mga pagkain. Prutas, konti lang. Meron pa rin protina, isda, itlog, tapos yung inyong mga karne. Sa fats, piliin natin yung mas healthy fats, avocado, mani. Konti lang po yung mga starchy na vegetable kasi ayaw nga natin tumaas yung ating glycemic index. So, less yun. Pero yung mga herbs pang palasa, pwedeng marami yun. So, ito pang bilin ko bago kayo pumunta dun sa OBGYN. Gawa ko kayo ng isang kalendaryo, kumuha kayo ng kalendaryo, lagyan nyo ng X para doon nyo isasabi kailan kayo nagme-menstruation, lalo na kapag gusto nyong magkaanak. So, yun po yung may present natin sa ating OBGYN. Salamat po.